So that is more than conquerors. Hindi ka na patitigil, you will never surrender to your problem. Otherwise, you will be defeated. So, I advise you, refuse to be defeated. Hello. And refuse to be second best. Huwag mong tatanggapin ikay talo. Sabihin mo, ako'y higit pa sa mga nagumpay. Huwag mong tatanggapin na ikaw ay second class na tao. You are first class in the eyes of God. Huwag mong titingnan ang iyong sarili dahil lamang sa iyong kabuhayan ngayon. Huwag kang titingin sa iyong sarili sapagkat sa bandang darating na ilang panahon, ikaw ay iaangat ng Diyos. Yung problema mo ngayon ay hindi permanente. Yan ay pansamantala at ikaw ay makakatuklas din ng tamang panahon ng iyong pagpapala. Ang pagbabago po ay paraan ng Diyos para ikaw ay dalhin sa Kanyang minimithi. Kaya unawain mong mabuti at kilalanin that you are more than conquerors through Him. Sa pamamagitan niya na umiibig sa iyo 24/7. Anak ka ng kataas-taasang Diyos. Anak ka ng buhay na Diyos. Lingkod ka ng kataas-taasang Diyos. At ikaw ay mandirigma ng Diyos. So wala kang talo. You are a champion. You are victorious. You are triumphant. You are more than a conqueror. You are a winner. Amen? Ang sarap pong pakinggan. I am a winner. Hallelujah. Amen? At napakagandang awitin, ako ang nagwagi. Napakaganda po. At iyong unawain, ikaw ang nagwagi at siya'y katotohanan. At pag ikaw ay naniwalang ikaw ang nagwagi, hindi ka na makikipaglaban doon sa talunan. Nakukuha niyo? Talunan siya, bakit mo? Makikipaglaban ba yung champion sa talo? Hindi. Ang hahamunin niya yung champion din. Kaya nga ating unawain. Magbago ka na. Re-educate yourself. And believe and trust in the Lord. Ang katotohanan, the enemy is alive. Satan is alive. He is alive on the face of the earth. Yun po ang katotohanan. And he is active on the face of the earth. So Satan is alive and he is active. Si Satanas ay buhay at siya ay patuloy na kumikilos. And the two main points of his strategy, two main points of the strategy of Satan is deceit and fear. Panlilinlang at paglalagay ng takot sa isipan at puso ng isang tao. So Satan is sowing fear because human nature has fear of the unknown. So, itinatanim ng dyablo ang takot sa tao sapagkat alam niya na ang tao ay takot sa hindi nila alam. Ngayon, ano ang ating gagawin? Ang unang challenge, don't sin anymore. Huwag ka nang magkasala pang muli. Pangalawang hamon, live in the Word. Huwag ka nang magkasala pang muli at mabuhay ka sa salita. Hindi mo po makakalimutan yon. Do not sin anymore. Sabay-sabay tayo. Do not sin anymore. Then pangalawa, live in the Word. So paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Magpiesta ka lagi sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po. Magsiyasa tayo ngayon ay sa fellowshipping with the Lord. Ito po'y napakahalaga. Sapagkat atin pong unawain sa 1 John 4:4. Ano po ang sabi doon?
greater is He that is in you than he that is in the world. So 1 John 4:4. Unang Juan 4:4. You are of God, little children. Ikaw ay sa Diyos, mga munting bata. At napagtagumpayan mo sila. Because, dahilan sa mas higit ang kapangyarihan ni Kristong nasa iyo kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. So, sino ang higit na makapangyarihan? Si Jesus o si Satanas? Si Jesus. So, sino ang talunan? Si Satanas. Sino ang mananagumpay? Si Jesus. Sa Revelation 12:11, lagi kang magtatagumpay. Hindi ka matatalo sapagkat ang iyong tagumpay ay tuloy-tuloy. Ano ang sabi ng 12:11 ng Revelation? And they overcame him by the blood. So paano natin madadaig lagi si Satanas at na Diablo? By the blood of the Lamb. Sabihin mo, by the blood of the Lamb. And by the word of their testimony. And they love not their lives unto death. So, atin pong unawaing mabuti, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And what is the word of their testimony? That Jesus is triumphant. That Jesus is victor. That Jesus is the winner. Hallelujah. That is their testimony. At pansinin po natin, the blood of the Lamb, ano po ang ibig sabihin ng the blood of the Lamb? Na tayo ay binayaran sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Na tayo ay hinugasan sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Kaya dahil sa dugo ng Jesucristo, ikay malinis sa paningin ng Diyos. Kaya kung ako sa iyo, hindi na ako magtatagal pa sa kasalanan. Sapagkat ayokong mawalay sa Diyos. Amen po ba? Ayokong mawalay sa Diyos sapagkat Diyos lamang ang buhay ko at Diyos lamang ang lahat-lahat sa akin. Kaya kailangan ang ating pag-ibig ay itutok natin ay kay Jesucristo. Nakukuha niyo po, kapag ikaw ay tumutok ang pag-ibig kay Jesucristo, mawawala ang iba mo pang ibig. Magiging pangunahin sa iyo ang Panginoong Jesucristo at pag maalab na maalab ka sa pag-ibig sa Panginoong Jesucristo, makikilala mo siya at pag nakilala mo siya, lalakas ang loob mo na paglingkuran siya, lalakas ang loob mo na sundin siya. Amen po ba? At maisasara mo ang iyong tindahan kung araw na ikaw ay dadalo dito. Huwag kang manghihinayang sa mawawala, sapagkat mas malaki ang ipapalit ng Diyos kapag inuna mo siya. Amen po ba? Kaya pag inuna mo ang kanyang gawain, ikaw ay uunahin din ng Diyos sa iyong hanap buhay at sa iyong gawain. Yung iba'y natatakot sapagkat baka pag inuna nila ang Diyos, baka sila'y maghirap. Wrong. That is the deception of Satan. Pag inuna mo ang Diyos, mawawala ang kahirapan sa iyo. Pag inuna mo ang Diyos, mawawala ang sakit at kirot sa iyong katawan. Pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka ng Diyos, pararangalan ka ng Diyos, iaangat ka ng Diyos, itataas ka ng Diyos. Kaya unahin mo ang Diyos, dahil ikaw ay anak ng buhay na Diyos. Dahil ikaw ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Dahil ikaw ay mandirigma ng Diyos. Kaya kailangan bilang mandirigma, kaya ng Diyos na patigilin ng lahat. Pwedeng lipulin ng Diyos sa isang kisap mata at isang iglap ang lahat ng makasalanan. Pero ayaw niyang gawin yon. Ayaw niyang pamunuan ang sangnilikha because our time is the age of grace. Ang kumikilos ngayon ay grasya at pabor ng Diyos kaya hindi niya lilipulin ang masama. Yung hostage taker, kayang-kayang sa isang kisap mata ay mamatay agad yun. Pero bakit hindi niya ipinahintulot? Paano mamamahala ang Diyos at paano maghahari ang Diyos? Paano mamumuno ang Diyos? By and through prayer. God chose prayer to be His way of ruling and governing the entire universe. That is the instrument of God, prayer. When you pray, you will receive. So be prayerful. Kapag nanalangin ka, ikay tatanggap. Nananalangin ka ba? And the highest kind of prayer is intercessory prayer.
And what is